Ngayong araw nga pala mga kaprobinsyano, maaga akong sumadya dito sa palengke at may namimiss kasi kung kainin. Ilang linggo na rin kasi nung huli ko itong matikman. Bawal pang araw at may red tide pa. Dahil hinahanap-hanap ko nga ito at napabili ko ng 2 kilong tahong ni Carla. At nung nakabili na nga ako mga kaprobinsyano, agad-agad na rin akong umuwi ng bahay para maihanda na itong ating magiging ulam pananghalian. Simple lang naman ang gagawin nating luto dito sa tahong mga kaprobinsyano. Yun bang kadalasang niluluto ng ating mga inay? Walang iba kung hindi kinamatisan. At bukod sa tahong, nakabili nga rin pala tayo ng kalahating kilong galunggong. Paparis natin dito sa ating tahong. Mabuti na nga lang mga kaprobinsyano at medyo mura na yung kilo ng kamatis. Alam nyo naman nung nakaraan medyo mataas talaga. At pagdating naman sa kinamatisang tahong, simple lang din naman yung mga sangkap niya. Bawang, sibuyas, luya at kamatis nagkatalo na. Kung mapapansin nyo nga mga kaprobinsyano, kahit tirik na ang araw dito sa amin malamig pa rin ang simoy ng hangin. Kaya eto, nakasambra pa rin tayo kahit magluluto na. Muna ko na nga pala munang magprito nitong ating nabiling galunggong. Siya nga pala mga kaprobinsyano, umabot na nga pala tayo ng 150k followers. Ako nga po pala nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating munting page na kahit simpleng lutuin nga lang ang ibinabahagi ko sa inyo, nandyan kayo para abangan yung ating mga video. At sa ating mga bagong followers, welcome na welcome po kayo sa ating mga luto serye. Nung maiprito ko na nga yung galunggong, ito at umpisahan na nating iluto itong tahong. Bali uunahin lang naman nating igisa itong bawang, sibuyas at luya. Kapag lumabas na ibang bagong aroma, isunod na nating ilagay itong kamatis. Gisahin lang din natin ng mabuti para mapalabas natin yung natural na asim. Tapos habang ginigisa nga, ilagay na rin natin ng patis. Halo-haloin lang natin at maya-maya nga lang pwede na nating ilagay itong tahong. Alam nyo ba mga kaprobinsyano, habang niluluto ko nga ito, naalala ko na naman yung aming yumaong na inang. At nung nabubuhay kasi siya, ganito ang madalas niyang gawing luto sa tahong. Kaso nga lang napansin ko na sa tuwing bumibili siya ng tahong, ganito palagi ang kanyang ginagawang luto. Kaya nga nung minsan natanong ko siya kung bakit paborito niya yung ganitong klaseng luto sa tahong. Noon pala yun lang ang alam niyang recipe. Kaya sa tagal nga mga kaprobinsyano talagang mamimiss din. Dahil malapit na nga rin itong maluto, nilagay ko na itong dahon ng malunggay at siling panigang. Ngayon titikman na natin mga kaprobinsyano. Dahil pagkasarap nga ng sabaw mga kaprobinsyano, tara tanguin na natin. Tapos diretso sa mundo na nga rin pala ako sa aking prinsesa. Ito at pinagyayabang nga niya na honor na naman daw siya. Sabi ko nga sa kanya, dahil dyan masarap ang ating ulam. Dahil medyo marami rin naman ito, nagbigay na rin tayo sa ating kapitbahay. Tapos diretso hinain ko na nga mga kaprobinsyano dito sa ating munting lamesa with matching pampaganang sausawan. Abe tara po at samahan nyo na po kaming mananghalian ng aking prinsesa. Kain na po tayo mga kaprobinsyano. At ang haling tapat na po. Alas 12. Tanghalian. Kain na po tayo. Gutom na po kami mag-ama. Kain po tayo mga kaprobinsyano. Ano pa ito mga kaprobinsyano? Kapare. GG. Dito rin kami ng galunggong mga kaprobinsyano. Solid. Kain na po tayo. Kanin na may malunggay. Kapag madalang mo talagang maiulam mga kaprobinsyano, mamimiss at mamimiss talaga. Tapos meron ka palaging pampaganang sausawan. Naku po. Abe, mapapataob na naman ang isang kalderong kanin. O paano ba yan mga kaprobinsyano? Dating gawin. Kung nagustuhan nyo naman po yung ating video, baka naman kaunting lambing lang. Hanggang sa muli. Bye!